Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lingkong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kalimutan ng Santa Maria ay hinggil sa issue ng crime rate down at 24.32% in January, according to PNP. So, accountability mechanism in PNP adequate sales Nartales. Yan. Ang PNP ay nagtala ng pagbaba ng crime rate nitong buwan ng January. Yan, 24.32%. At ang focus, ito yung focus crimes ay bumaba na sa nasabing porsyento kumpara sa nakaraang taon at the same month. Ang focus crime ay mga karamihan mula sa mga sumusunod. So yung tinungayang topic natin ngayon ay yung sa ating critics promotions ay yung inihayag ng PNP na pababa ng crime rate ngayong January compared to the last year, January. So 24% yung ibinaba niya kumpara doon sa nakaraang taon, ngayong January. So ngayon ay yung focus crime, ang focus crime, ito yung mabibigat na krimen ito eh. So yung focus crime ay ito yung homicide, murder, physical injury, rape, yan, theft, carnapping, motor vehicle, yan, yan, etc. etc. So yan yung mga focus crimes na bumaba ng nasa 24% ngayong buwan ito. So, ang paglilingkod ng PNP ayon sa ating pulisya, hindi lang basta sa paghuli, kundi ito ay nararamdaman ng publiko na sila ay ligtas sa serbisyo at proteksyon ng ating pulisya. So, yun. So, kaya tayo ay ang ating PNP ay yan yung paglilingkod nila sa atin. Hindi lamang yan sa kung gaano karami yung ating nahuli o nahuli ng PNP o kanilang kundi dapat ito ay nararamdaman ng lipunan ng Pilipino, nakikita ng lipunan ng Pilipino na mayroong paglilingkod ng ating PNP. So makakaasa di umano ang mamamayang Pilipino sa buong Pilipinas na ito ay magbabantay ng lubos mula sa police visibility nito at pag-ugnayan sa publiko at pagtingin sa mga tauhan nito. Yan. Sa ibang banda ay ang ating pulisya ay patuloy sa pagpapairal ng accountability at sila ay nakapaglilingkod ng maaasahan sa bayan. So tiliwas di umano ang pahayag o assessment ng International Human Rights Body o WATCH sa pamamahala na ito ay inadequate sa paglilingkod ng pamahalaan na hindi ito maaasahan. Ayon sa ating PNP, yung batikos ng International Human Rights Watch ay yung ating pamahalaan inadequate, ang aksyon nito in peace and order. So yun. Ayon naman sa ating PNP, kagaya ng iniulat nila, so bumaba naman yung krimen at nakikita nila na sila ay talagang naging accountable at naglilingkod sa taong bayan. So yun na talagang makikita ng taong bayan yung accountability at paglilingkod. At sinasabi nila na ni Chief Nartales ay taliwas yung sinasabi ng Human Rights Watch. So yun, base doon sa kanilang pahayag at depensa ng ating pamahalaan at base doon sa Human Rights Watch. So ano ba yung mga nakikita natin ng taong bayan, hinggil doon sinasabi ng Human Rights Watch at nakikita natin sa paglilingkod ng ating pamahalaan. So, yun. So, ngayon ay ang The Critics Promotions ay at ang ating People's Anti-Crime Promotion, yung ating Anti-Criminality Promotions, ay mari tayong sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito, ng crime rate down at accountability ng PNP,
ay ang ating side dito ay ang report na ito ng PNP sa taong bayan sa pagpapairal ng peace and order ay malaking bagay itong pagbabang ito ng crime rates, lalo na at focus crimes. Itong pagbabang ito, indikasyon ito na nakapagpapairal ng peace and order ang ating PNP at nakasusupil ng mga krimen. So base doon sa inalathala nila na focus crimes, na pagbaba, so ibig sabihin na kapag nag-e-effort ang ating PNP sa kanilang serbisyo na mapababa o mapangalagaan ang peace and order sa pagbaba na yon, kung ito ay accountable sila doon sa sinasabing yon, na talang yon ay maging accountable din siyempre sila doon sa ginagawa sa field ng ating PNP, at ang ating mga maasahang mga pulisan ay accountable sa kanilang mga tungkulin at yung kanilang pagsiservisyo mula dito sa kanilang iniulit na ito. Yan. So yan naman ay mabe-verify natin o mabe-verify ng taong bayan, lalo na yung ating mga ilang concern kung totoo yung sinasabi natin 4% na pagbaba. Kung totoo yun, ay accountable ng ating PNP. Merong naasahan pa accountability ng ating PNP mula dyan at in the field na talagang sila ay nakakaprotekta pa. So yun. Bagamat siyempre hindi naman lubos dahil ilang pagbaba lang yan, pero malaki pa yung talagang nangyayaring kriminalidad sa lipunan sa buong bansa. Yan. Ay marami pang kriminalidad na nagpipa na bumaba lang na ilang porsyento, but hindi pa rin nasisiro o hindi mababa at kontrolado. Bagamat kontrolado, may malaking bilang pa rin yung kriminalidad. But yun ang tinitingnan ng Human Rights Watch na inadequate yung peace and order na paghawak o pag-control ng PNP o pag-protekta ng PNP sa peace and order o pagpaira ng peace and order. So, ngayon, base doon sa talaan ng dalawa, ay tayo mga taong bayan, ay siyang nakakakita kung talaga nga naman totoo ang sinasabi ng bawat isa. Base doon sa accountability ng PNP ang ginagawa nila sa servisyo nila. So, yun. Ang hakbangin ng PNP ay patuloy nitong pag-ibayuhin at sumunod sa directives ng ating Pangulo, at ang hierarchy ng ating PNP ay maging maigting at stricto na magpaira ng accountability at transparency at maging patas sa pagpapaira ng peace and order. At sikapin na lubos na mapababa ang krimen at marisolba ang mga nangyayaring krimen. Yan. Maging strict ang ating hierarchy o leadership ng PNP na walang umaabuso sa kanilang hanay para ang accountability at transparency ay umiiral. So magkaroon ng mahusay na pagpapasunod upang hindi umabuso ang kapulisan at ang mamamayan ay hindi naman gumawa ng krimen. So maabuso or maagrabyado mula dito sa mga umaabuso mga nasa hani ng pulisya. So sa iba yung pagbabantay ng lansangan at intelligence gathering to prevent crimes at ibang hakbangin ay magkaroon ng mahusay na anti-criminality campaign o pagikayat sa mamamayan na maiwasan ng krimen. So yan, at pagikayat sa mamamayan na maiwasan ng krimen. So doon sa prevention na yon na pakipag-ugnayan sa mamamayan yung ay ang kagaya na ang magkaroon tayo ng mahusay na intelligence at pakipag-ugnayan sa mamamayan para ma-prevent yung crime. So yung kasi pinakmahusay na prevention, yung mga programa, campaign, aside from intelligence na maaabatan mo yung mga maaaring gagawa ng krimen. At aside from patrol, yan, intelligence patrol, yan ganon. Napag-iba yun ng visibility para makaka-prevent ng krimen yun, yung mga ganon mga bagay. At iba din mga kagaya niyan, intelligence prevention. Pero, syempre, ay kinakailangan strictly ay hindi nababantayan ng ating PNP o kapulisan ng kanilang personal na dito aabuso sa kanilang tungkulin. Ano man yung kanilang ginagampanan ng tungkulin. At syempre, palagi magpapayala sila ng ayon sa karapatang pantao at patas ng hustisya. So, pangunahin yung transparency, accountability, and nagpapayala sila ng fair justice and human rights. Hindi dapat mawawala yun as part of the protocol and
batas na kanilang dapat na susundin. Pangunahin sa batas na susundin nila, human rights, syempre, at pagsunod sa batas at protocol ng PNP, kagaya ng POP, kung paano ka magpapairan ng prison order. So, yun. Dapat din nasusunod yan. Kasi kung di mo masusunod yan, administratibo yan, gagawa ka ng krimen. Lalo na human rights, so violation of human rights. So, yun. Kaya dapat nasusunod yun, hindi mo violate yung under prevention, intelligence, or visibility, etc. etc. Para hindi naabuso yung mamamayan. At naging fair yung prison order, kung sino yung may krimen, yun lang talaga ang maaawat at mapaparusahan o malilitis. Hindi yung naiwasan yung inequality na yung maagrabyado na may nahuling wala naman talagang krimen, mayroong naagrabyado sa kanilang hakbangin na wala namang ginagawang masama sa napiperwisyo, mayroong napagbibintangan, naperwisyo na nila, hindi naman talaga sila kriminal. Or yung iba may kasalanan ay sinasalvage na nila or alam mo iba't ibang uri ng kasamaan. At yung iba, ang pinakamasama nga yun, natatarang charges at saka yung yun, lalo na walang kasalanan, salvage nila or pasisira nila ang buhay. So, sa halip na sila yung magtanggol, sila pa yung sisira ng buhay ng mamamayan nila or makakapinsala. Hindi yung maganda na dapat ay maging strict ang ating PNP na re-respeto nila yung karapatan, hindi sila makapipinsala ng mamamayan nila, lalo na buhay at pamumuhay sa kanila magpapairal ng prison order. Yung konting abala, because of the police procedure, kaya nga ginaganda ng police procedure, para hindi ito makaka-apekto, kahit abala man lamang. Pero, dahil nga sa pagpapatupad na yan, so, yung konting abala kahit pa paano, walang problema. Pero, kung makakapinsala ka na, yun ang hindi maganda. Kaya dapat, ay pag-ibayuhin ng ating PNP yung kanyang transparency, accountability, fair justice, human rights para hindi sila nakaka-perwisyon ng tao. So dapat ganoon ang gagawin ng PNP. Para sa ganoon, maasahan sila at maging accountable sila. Ay ngayon doon pala sa human rights. Yun nga, sinasabi ng Human Rights Watch, yung accountability nila ay nagiging problema dahil nga sila ay bumabiolate ng human rights. Na kung makikita nga natin, marami yung nakakasuhan at dapat lamang ay pakita nila na kahit na dapat ang sinasabi ng PNP, kung mayroon man na mga bumabiolate na yan sa mga tauhan na babantayan nila, kahit na napakarami ng kanilang mga PNP na mga bumabiolate, napapakasuhan nila, tinatanggal nila, nangingibabaw po rin ang maraming hanay ng PNP na nakapagpapagitan ng transparency and karapatan ng pantao sa prison order. Dapat ganun yung sasabihin ng PNP at para kahit sila ay hindi nagtatakip doon sa mga ganong klase ng mga abusado. So, kaya nga dapat maging strict yung PNP sa pagpapairal ng prison order, abiding human rights and fair justice, saka accountable nga, walang kinikilingan. Kasi nga kung aabuso, maraming maagrabyado kasi pakapinsala nga ng buhay. Kaya nga, sinasabihan sila ng Human Rights Watch, gano'n yung may inadequate pa yung kanilang ginagawang serbisyo dahil nga sa unang-una maraming abusado, pangalawa maraming tao ang marami yung nagagawa ng krimen at saka naabuso. So kaya dapat ay pag-ibayuhin ng ating PNP at para maging accountable talaga sila at hindi sila mayroong ganyan na Human Rights Watch o yung concerned citizens o concerned from the international na makapagsasabi sa kanila. So, aside from mga taong hindi tumitingin doon sa ganun, ay mag-iisip sila doon sa mga ginagawa ng PNP, di ba? So, lalong-lalo na, syempre, yung mga naagrabyado na nalalaman nila talaga mayroong problema yung PNP sa inequality, di ba? So, kaya pero kung kaya namang sinasabi nga ng ating PNP, napapatunayan naman nila na kahit marami yan, nakikita natin may mga ina-actionan sila, kaya nga pinapakita nila, kahit nasa halin nila, ina-actionan nila. Ibig sabihin, ay gumagana yung pagpapairal ng peace and order nila, even in their own ranks or in their own hanay nila, ina-actionan nila. Di ba? So, ibig sabihin, naging accountable sila noon kapag ginaganon nila yung mga inaccountable na mga PNP. Diba? So, sa ngayon tayo roon na naging accountable pa rin ng PNP kasi nga, yung mga tiwali sa kanila, ina-action na nila.
Kasi nga, hindi nila dapat ikahiya yun at dapat nilang maging maigting nga. Kasi nga kung sila gagawa sa kanila, talagang maging inaccountable, hindi talaga magkakaroon ng magandang kaayusan at mamumroblema tayo at maging maraming indikasyon yung pagka umaabuso ang ating PNP, di ba? Pagpinsala mo ng buhay ng tao, pamumuhay, so yun. Kapag nakakaabuso ka, kahit ekonomiya apektado, kung makakaabuso ka. Bilang isang tao, kapag halimbawa na perwisyo mo siya, kung apektado ang trabaho noon, batik na sa ating ekonomiya yon, di ba? Ayun. Kung mali ka ron, naperwisyo mo siya, sinalvage or naperwisyo mo buhay, kung gumagana ng sa ekonomiya yon, yung tao, di ba? O kahit pa sabihin mababa lang na siya ay isang minimum wage earner lang, kahit pa paano, di ba? May minimum wage earner sila, di ba? So kaya dapat yung PNP maging mahusay. Iwasan nila na sila mismo sisira ang buhay ng taong bayan, lalo na buhay pang kukunin, di ba? Kaya mula doon sa hanay nila, tama lamang na kung may paparusahan sila, parusahan nila yon. Para doon magsisimula ang accountability nila eh. Kung makikita nila, nakita nyo naman, pinaparusahan namin yung may mga kasalanan sa amin. So we are being accountable. Lalo siyempre, pag magsisilbi ka doon sa tao, maging fair ka. Kasi naging fair ka doon sa hanay mo, magiging fair ka doon sa taong bayan. So yun, maliban na lamang siyempre doon sa mga tao talaga ng mga mayroon pa rin nakokontrol pa rin sila ng mga ibang mga politiko or mga mayayaman na nakagagamit sa kanila. So yung ating pamahalaan na higit na respeto o sundin ang pagpapahirap ng karapatang pantao upang hindi umabuso sa authority o tungkulin at walang malabag ang karapatan o mababailate ang mga batas sa sinuman sa pagpapahirap ng peace and order niya. Kaya sana ay gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo at banal na Santa Maria ang ating PNP at sila ay maglingkod ng tapat at maaasahan at magpairal ng karapatan at libos na legal sa pamamahala. So ang pagproteksyon ng Diyos at Kristo Jesus ay ingatan din sila sa kanilang pagprotekta. Sana ay gabayan yung ating PNP para makapaglingkod sila ng lubos at ingatan din sila sa pagprotekta ng taong bayan. Kaya sana dapat maasahan ng ating PNP at hindi sila maging abuso or unequal. Kasi kapag naging equal at abuso, malaking problema yan. Makapinsala sila ng tao, maraming koneksyon o maraming implication ang pag-inequality nila at kung sila makakaabuso ng tao. Di ba? So, kaya dapat maging accountable sila, transparent at nakapagpapahirap ng batas ng justisya at karapatang pantao. Yan. Di ba? Hindi dapat na gagalagala ang kriminalidad at hindi rin man dapat aabuso ng mga walang kasalanan. Di ba? So, yun. Kaya yung mga abusado, magbago na sila, magabay sila ng Panginoon Diyos, maliwanagan sila para hindi sila nakaperwisyo ng tao. Lalo na kakibat nila yung mga mamamayan ng mga perwisyo. So, di ba? So, yun ang magiging problema. Parehas kayong perwisyo, parehas kayong problema ng lipunan. So, ngayon ay nananaig kayo dahil kayo may hawak ng batas at mga taong hindi mabubuti. Di ba? So, kaya dapat ay maging mairal ang ating pamahalaan regarding sa ganung klase ng mamamayan, nakakibat ng mga abusado doon sa pamahalaan na sila ay nasusupil. Kasi kapag nagtamdan yon, malaking problema sila na supilin, di ba? At nananaig. Pwede magpakalat sila ng kasamaan at kaguluhan doon sa kanilang maling paniniwala, pang-aabuso, di ba? Ano yung maling bintangan, kung kakampihan ng maling mamamayan, so gulo, di ba? Kung papairan ng basto, so magkakaroon ng magandang kaayusan. Doon pa lamang sa magandang bintangan, halimbawa, di ba? So yun. So yan, sana gabayan tayo ng Panginoon Diyos, maliwanagan ng lahat, makapagpahiran ng patas yung ating PNP, accountability, fair justice, human rights. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. So yan. Kailangan natin ang isang mahusay na PNP at kailangan natin, kaya magabayan sila ng Panginoon Diyos, protektahan din sila. Ngayon, kung sila aabuso, gabayan din ng PNP para masawa tayo yung mga abusado sa kanilang hanay at yung mga mamamayan na talagang gumagawa ng totoong krimen. Magabayan sila at hindi yung mga inosente ang kanilang pupunirihin. So yun. Muli maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang mamayang Pilipino, ang sambayan ng Pilipino, yung pamahalaan, mamahalan ng mabuting matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, patas ng hustisya. Yung mamayang Pilipino ay huwag lumaban sa batas at huwag lumabag sa batas.
Bagkus, suportahan yung mabuting pamamahala, patas ng hustisya, karapatang pagtao. Sa gayon, ay makikinabang tayo at mamumuhay tayo ng mapayapa ang mulat. At higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating manala Panginoon Diyos, mula sa Panginoong Kristo at magkaroon tayo ng kaligtasan spiritual sa magaan na pamumuhay. Maganda nga po sa inyo lahat at God bless you. Sana nakapagsabawas naman ang The Critics Promotion sa linggo ito ng mula dito sa issue ito natin ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon mula dito sa ating tinunghayang mga issue.